Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po, ito na po yung huli nating talakayan patungkol po sa topic natin na Navigating the Unknown. So ano po man yung sitwasyon natin sa buhay, ano po man ang pinagdadaanan natin, nawa yung series natin this week nakatulong po sa atin. At naging buo po lalo yung ating pagtitiwala sa Diyos. Gayon na nalalaman natin na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na siyang nakakaalam at na may control ng ating kinabukasan. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan. Naka-ano na po tayo, no? Pampito na po ito. Be at the center of God's will. So, ito yung mga unang talakayan po natin. See through the eyes of faith. Remember God's faithfulness. Obey before you complain. Trust God's beautiful plan. Prepare now for the prepared place. Surrender control to God. At ngayon po, be at the center of God's will. These are the 7 ways to navigate the unknown. So ngayon po, ito po yung tatalakayin natin, yung maging, ano po tayo, kumbaga i-pursue natin yung sentro ng kalooban ng Diyos. At kahit po hindi natin nakikita yung bukas, ang mahalaga yung present natin, nasa sentro tayo ng kalooban ng Panginoon. Regardless kung alam natin yung mangyayari bukas, it doesn't matter. Ang mahalaga yung nasa sentro tayo ng kalooban ng Diyos at hayaan natin ang Diyos na magpakita sa atin kung ano ang meron sa bukas or sa kinabukasan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa istorya ni Abraham. Sabi po rito sa Genesis chapter 12, ito po yung mga pagkakataon na tinawag ng Diyos si Abraham. Si Abraham po ay taga-Iraq sa panahon natin ngayon, no? Iraq. Tapos tinawag siya ng Diyos na pumunta sa Israel, sa present day natin na Israel. Now, walang alam si Abraham patungkol dun sa pupuntahan niya. Basta tinawag lang siya ng Panginoon. Sabi rito, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household, to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain. So isipin niyo po yan, no? Nandun ka sa pamilya mo, nandun ka sa comfort zone mo, nandun ka sa mga kapatid mo, and then suddenly, merong Diyos na nagpakita sa iyo at sinabi, umalis ka dyan sa comfort zone mo. Umalis ka sa iyong lupain. Lisanin mo yan. Umalis ka sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, kung saan komportable ka. At pumunta ka sa lupaing, ituturo ko sa iyo. Hindi mo alam kung saan yon, ituturo ko pa lang, pero have faith. Manampalataya ka. At pumunta ka sa lupaing, ituturo ko sa iyo. Sa panahon po natin yan po yung unknown. Basta sinabi lang ng Diyos kay Abraham, Abraham, may tuturo ako sa yung lugar, ha? Lisanin mo yan. Hindi mo makikita yon, kailangan mo talagang lumisan, no? Kailangan mong sumunod muna. So pumunta ka sa lupain, tuturo ko sa iyo, gagawin kitang isang malaking bansa. So hindi ka kasya dyan sa Iraq, sa lugar ng iyong mga kapatid, yung ama mo. Hindi ka kasya dyan kasi gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Napaganda po ng panawagan ng Diyos kay Abraham. Yung calling po ng Diyos kay Abraham maging sa atin ngayon. Again, hindi po yan para sumama yung sitwasyon natin, kundi una-una dakilain ng Diyos yung kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating mga buhay. At yung pagdadalan po ng Diyos sa atin, ito yung lugar ng pagpapala. Kagaya po ni Abraham, no? Sabi dito, I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Now, ito po yung teaching natin ngayong umaga. Number 1, being at the center of God's will doesn't mean having complete knowledge. Ang mahalaga po kasi sa atin, yung kahit hindi mo alam yung mangyayari bukas, hindi mo alam mangyayari bukas sa isang araw, sa susunod na linggo, sa susunod ng mga buwan, sa susunod ng mga taon, it doesn't matter. Ang mahalaga, alam mo kung nasan ka ngayon. At yun po yung nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon. Kung si Abraham, tinawag ng Diyos na, Abraham, malis ka dyan. Pero hindi siya umalis. Nasaan siya? Nandun lang siya sa sarili niyang kalooban. Pero ang kalooban ng Diyos, umalis ka sa bayan mo, pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. So the moment na naglalakbay ka, nandun ka na sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Kahit hindi mo alam kung sang lugar ituturo ng Diyos yung dapat mong puntahan. Yung the moment na nag-travel ka, sumunod ka sa Panginoon, yun na yung sentro ng kalooban ng Diyos and yun po yung mahalaga. Being at the center of God's will doesn't mean having complete knowledge. Hindi kailangan na alam mo yung mangyayari bukas.
Hindi kailangan na alam mo yung detalye ng mga plano ng Diyos. Hindi mahalaga kung meron bang sa paningin mo may kasiguraduhan o wala. It doesn't matter. What matters is that you are at the center of God's will. Hindi kailangan ng complete knowledge. At hindi kailangan mag-explain sa atin ng Panginoon. Doon po pumapasok yung pananampalataya natin na mas maganda yung plano ni Lord kaysa sa plano natin sa ating mga sarili. Number 2 po, being at the center of God's will requires faithful obedience. Yung paglakad ayon sa kalooban ng Diyos, yung being at the center of God's will, kinakailangan po niya ng faithful obedience. Kung mananatili ka sa lugar, sa comfort zone mo, kung saan ka, masaya, happy lang, hindi yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, something na matcha-challenge yung pananampalataya natin. Yung may haharapin, ang paglalakbay po, maraming hinaharap yan, hindi lagi ang smooth sailing eh. Kung baga sa paglalayag, hindi yan laging smooth sailing. May mga maalalakas na alon dyan, may bagyo, maraming mga pagsubok yan along the way. Yan po yung totoong paglalakbay bilang isang Kristiyano. Kumbaga sa hiking yan, maraming ups and downs dyan, no? Maraming mga matatarik na bundok, pababa, mga kabukiran, may mga, may mga kagubatan. Maraming klase tayong pinagdadaanan bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ng ating Panginoon. Ang importante po, mga kapatid, meron tayong obedience, faithful obedience sa Panginoon. Mahirap pong sumunod sa Panginoon, lalo na kung ikaw ay nasa comfort zone mo ngayon. Nandiyan ka parang si Abraham, nasa tatay niya, sa mga kapatid niya, everything is familiar, alam mo, predictable kung anong mangyayari bukas, kasi nandun sa comfort zone eh. Pero the moment na sumunod ka sa Panginoon, the moment na umalis ka doon sa iyong comfort zone, everything is unknown. Everything is darkness. Hindi mo alam kung anong mangyayari along the way. Hindi mo alam kung tatambangan ka dyan ng mga masasamang loob. Hindi mo alam kung saan ka matutulog the next night, the following day. Kasi paglalakbay eh. Pero, ang pinakamalaga sa lahat, kahit na unknown sa iyo yung pupuntahan mo, ang pinakamalaga sa lahat, ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. And that requires faithful obedience. Kailangan ng pagsunod talaga. Yung obedience po, kasama na po dyan yung stepping out of our comfort zone. Yung paglisa natin sa ating mga, yung lugar kung nasan tayo na komportable tayo. And number 3 po, being at the center of God's will leads to the center of God's blessings. Tandaan po natin, the moment na sumunod tayo sa Panginoon, the moment na nampalataya tayo sa Panginoon, the moment na sinurrender natin sa Panginoon yung ating mga buhay, at yung control sa ating mga buhay sinurrender natin sa Panginoon, yan ay patungo sa pagpapala ng Diyos. Kasi hindi magiging dakila si Abraham. Hindi siya magiging isang malaking bansa. Hindi siya magiging pagpapala sa marami kung si Abraham na natili doon sa Iraq. Hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, si Abraham magpunta sa Israel at dumami yung kanyang lahi, at si Abraham at sa pamamagitan ng kanyang lahi maging pagpapala sa marami. Lalo-lalo na si Jesus Christ manggagaling kay Abraham. Ang totoong katuparan po nito ay sa katawan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat si Kristo, ang ating Panginoon, galing po kay Abraham, at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, napapagpala lahat ng mga bansa. So, pakatandaan po natin, being at the center of God's will leads to the center of God's blessing. Gusto mo bang maranasan ang pagpapala ng Panginoon? Sumunod ka sa Kanya, be at the center of God's will. Kung saan ka nililid ng Panginoon, nandun ang pagpapala. Kung saan ka nililid ng sarili mo, saan mo gustong kontrolin yung buhay mo, nandun yung sumpa. Kabaligtaran, no? Sa Panginoon ang pagpapala, nasa atin ang sumpa. Nasa atin yung pangit na plano, yung pariwarang buhay. Mga desisyon natin yun eh. Pero yung desisyon ng Diyos, napakaganda. Napakaganda ng kinabukasan natin sa piling ng ating Diyos. So being at the center of God's will leads to the center of God's blessing. Gusto mo bang mamuhay sa ilalim ng pabor at pagpapala ng Diyos? Pumunta ka dun sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Sumunod ka sa Kanya. Now, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Ito na po yung huli nating devotion, no? So I hope mag-sync talaga sa ating isipan, sa ating mga puso when it comes to navigating the unknown.
we need to give our full trust. Kaya ito po yung first application natin, navigate the unknown with full trust in God. Lakbayin po natin ang kawalan. Lakbayin po natin yung isang lugar na, mag-exercise talaga tayo ng pananampalataya. Isang lugar na hindi talaga natin alam kung ano mangyayari in the future. Yung sumusunod ka sa Panginoon pero you don't know kung ano yung mangyayari sa atin. Parang si Abraham. Sumunod ka sa akin, Abraham. Dadaling kita sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi mo alam yon, clueless, pero manampalataya ka, that's the best place for you. Navigate the unknown with full trust in God. Kailangan po ng buong pagtitiwala sa Diyos. Kaya I hope lumakas po ang loob ng nating lahat, no? Lalo na nasa decision making ka ngayon or may mga opportunities na dumating sa buhay mo pero hindi mo alam kung ano mangyayari. Navigate the unknown with full trust in God. Now, pangalawa po, obey faithfully to stay at the center of God's will. Napakahalaga po ng pagsunod sa Panginoon. Yung you're always willing to follow God. Darating tayo sa punto ng buhay natin, sa mga decisions natin na may mga decision tayo na sure ball na, pero alam mo hindi naman kalooban ng Panginoon, pero tukso yun eh. Yung bibigyan ka ng instant pleasure, bibigyan ka ng maganda, akala mo maganda yung mangyayari sa buhay mo. Yung minsan may mga transaction ka na alanganin, darating sa buhay natin yon. Pero ang laging sure talaga, yung piliin mo yung kalooban ng Panginoon, nandun talaga yung pagpapala ng Panginoon. Nandun talaga yung pabor ng Diyos. So, obey faithfully to stay at the center of God's will. Matuto po tayong maglakbay. We have to learn to walk by faith. Si Abraham po, nang tinawag siya ng Diyos, mula sa comfort zone niya, everything was familiar. Yung paligid niya, familiar lahat. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, maglakbay ka. At sa paglalakbay na yun, everything is unknown. Pero alam po, anong ginawa ni Abraham, ang ginawa niya pa, sumunod siya sa Diyos ng may pananampalataya. He walked by faith. So napakahalaga po sa atin, obey faithfully to stay at the center of God's will. Doon sa mga familiar places, kapag hindi kalooban ng Panginoon yan, it's just your, ito lang yung desire mo, walang blessing dyan. Hindi yan yung sentro na kalooban ng Diyos sa iyo. Pero subukan mong lumakad ng may pananampalataya kahit saan kadalin yan. Kahit hindi mo pa alam. Tandaan mo, kapatid, nandyan ang pabor at pagpapala ng Diyos. So, obey faithfully to stay at the center of God's will. And number 3 po, pinakamalaga, remain. Manatili. Remain in the center of God's blessing. Manatili ka sa sentro ng pagpapala ng Diyos. Malalaman mo kapag ikaw ay nasa sentro ng pagpapala ng Diyos, ito yung mga pagkakataon ng buhay mo na marami kang desisyon na gagawin, alam mo, tama. Pero, para sa paningin ng mga tao sa paligid natin, parang, hindi ka yayaman dyan, no? Hindi ka uunlad dyan. Nagnenegosyo ka ng, tama yung decision mo sa relationship mo. Inisip ng tao, sana iba na lang pinili mo, no? Pero pag alam mo na yan, tama ang decision na yan, kahit wala sa tao yung blessing, kahit wala sa boss mo yung blessing, tandaan mo, sa Panginoon ang gagaling yung pagpapala. So, gawin mo yung tama, do it for the Lord, si Lord yung magbe-bless sa'yo. So, tukso, maraming tukso na darating sa buhay natin na papalabasin tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Pag tinutukso ka kasi, gagawa ka ng mali laban sa Diyos. At pag gumawa ka ng mali laban sa Diyos, lumabas ka na doon sa sentro ng kalooban ng Diyos, lumabas ka na rin sa pabor at pagpapala ng Panginoon. So, stay where you are. Remain in the center of God's blessings. Kaya po si Abraham, ginamit siya ng Diyos, pinagpala siya ng Diyos, at ginamit siya ng Diyos sa pamamagitan niya, napagpala ang marami. At nanggaling sa kanya si Jesus Christ, sa pamamagitan ni Jesus Christ, napagpala lahat ng mga bansa. Kahit pa hindi makita ng iyong mga mata yung pagpapala ng Diyos, basta ginagawa mo ka nung tama, nandiyan ang blessings ng Panginoon. Darating at darating yan. Now, para po sa ating discussion, how can we faithfully obey God when we don't fully understand His plan? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Heavenly Father, thank you for guiding me even when I don't have all the answers. Help me to trust you as I navigate the unknown, knowing that being in the center of your will is where I need to be. Teach me to obey faithfully
even when I cannot see the full picture. I believe that your plans are better than mine, and that your blessings follow those who walk in obedience. Lead me in your ways and help me to stay at the center of your will and your blessings. Strengthen my faith as I walk with you daily. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin para sa devotion natin na ito, si Brother Arnold. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At ginagamit ka ng Panginoon maging pagpapala, maging dito sa ating devotion. So, the Lord bless you. At para po sa lahat, kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.